Breaking news. Mag-ina na nawala sa Quezon City na natagpo ang patay. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, ito ay considered ng case closed. Tuluyan nang naresolba ng mga otoridad ang kaso ng pagkawala ng mag-inang Diane Marie Molinido at ang kanyang anak na si John Ismael. Matapos matagpuan ang kanilang mga bangkay sa magkahiwalay na lalawigan ng Bulacan at Tarlac. Ang mag-ina ay iniulat na nawawala noong January 16, 2026. Ayon sa investigasyon, ang mga sospek ay mismong mga inaanak sa kasal ng biktima na sina Pia Katrina Panganiban at Christian Suarez Panganiban, kasama ang accomplice na si Hil Valdemoro Jr. Ang motibo ayon kay Secretary Remulla, pinagkainteresan ng mag-asawa ang perang pinagbentahan ng Toyota Innova na nagkakahalaga ng 450,000 pesos. Hindi binigay ng mag-asawa ang pera at sa kanila itinumba ang magnanay. Itinumba si Diane Marie sa loob ng bahay ng mga Panganiban sa pamamagitan ng gunshot wound sa ulo. Ang anak naman niyang si John Ismael ay itinumba sa pamamagitan ng sakal habang nakabalot ng plastic bag ang ulo. Sa isang nakakakilabot na revelasyon, matapos ang pagpatay, ikinarga ang mga bangkay ng mag-ina sa sasakyan. Ayon sa pulisya, kasama pa ng mga sospek ang kanilang sariling mga anak sa loob ng kotse habang lulan ang mga bangkay. Ito ay 10 years old, 8 years old at 6 years old na pawang mga inosente at walang alam sa ginawa ng kanilang mga magulang. Matapos neto, itinapon ang mga bangkay sa Bulacan at Tarlac. Matapos ang krimen, nag-check-in pa ang Panganiban family sa isang motel sa Fairview na nakita pa sa CCTV at nagtuloy sa isang resort sa Pansol, Laguna para mag-overnight bago umuwi. Bagamat itinuturing na case closed na ang operasyon laban sa mga Panganiban, nakatutok ngayon ang PNP sa asawa ni Diane na si John Molinido. Ayon sa kanila, dalawang aspeto ang nakakapagduda sa kanila. Una, ang kakaibang kilos. Sa kabila ng sinapit ng mag-ina, napansin ng mga otoridad ang kawalan ng emosyon ni John. Pangalawa ay ang mabilisang cremation. Sa halip na isailalim sa autopsy, agad na ipinakremate ni John ang mga bangkay kasama ang mga damit nito. Pangatlo ay ang carnapping case. Naghain pa si John ng reklamong carnapping laban sa mga suspect dahil sa kanya umanong pangalan ang sasakyang ibinenta. Diane Marie Molinido at ang anak niya si John Ismael. Nireport po sila nawawala noong January 16, 2026 sa Quezon City. At nahanap ang kanilang mga labi. Si Diane Marie po sa Bulacan at sa Tarlac. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal, si Pia Katrina Panganiban at si Christian Suarez Panganiban. Ang kanilang accomplice si Hil Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova na nagahalaga ng 450,000 at ibinigay yung pera dito kay Diane Molinido. Sa bahay ng Molinido, ayon sa investigasyon, sa bahay ng Molinido ay pinatay si Diane Marie. Sa bahay pala ni Panganiban ay pinatay si Diane Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya ay nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Mahirap po sa paniwalaan kung paano nangyari ito. Pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panganiban at Christian Suarez Panganiban at Hil Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Diane Marie Molinido at kanyang kod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio pero biglang umikot
pabalik, tinambak nila ang katawan ni Diane Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay dumiretso sila natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila ron kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna, kung saan sila yung natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pong involved dito ay ang kanyang kapatid, ang kapatid ni Pia, Christian. na si Christian, hindi, ano pa alam mo tayo? Kapatid ni Christian. Maribel. Kapatid ni Christian, na si Maribel. Nando doon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, considered case closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang titignan namin yung anggulo ng asawa ni Diane na si, ano pa ng asawa? Na si John Molinido. Si John Molinido po at si Diane ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kaagad kasama ang saot na damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping. Wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse pero binenta na wala sa kanya. Okay, so Taga ng PUNTV. Good morning, Sec. Sir, nakita na ba natin kung ano ang background ng mag-asawang ay, suspect? marami silang criminal cases. May yung babae, may kaso ng estafa. Yung lalaki, dating pulis na na-dismiss 2014. So, marami silang kaso na talaga yung mag-asawang yan. Sir, magkakilala ba si asawang pulis nitong biktima Yes, at saka itong mga suspect? Inaanak nila sa kasal. Inaanak nila sa kasal yan. Tapos, sir, bakit daw napatay yung bata? Ano po yung... Kasi pinatay na yung nanay, ando doon yung bata. Hindi naman kasama dapat talaga yung bata sa transaksyon eh. Binitbit lang ng nanay. Parang nakaplano na talaga napapatay yung nanay. Pinatay na rin yung bata. Sir, may binabanggit itong si Pia na wala daw silang kasalanan ang itinuturo yung asawa na validate na po ba yun ng PNP? Yes, binabali. Under protective custody detention ngayon yung asawa. Pero ang lumalabas talaga, yung mag-asawa talaga ang gumawa. Titingnan namin kung anong involvement ng asawa dito. Thank you. Next, Mr. Jun Veneracion, GMA. Sir, magandang umaga po. Sir, dun po sa particular role ng mag-asawa, kanyo yung babae, yung ahente, binaril dun sa bahay, yung si Corporal Molinido, binaril po dun sa bahay ng ahente. Sino po ang bumaril sa kanya? Yung... Sino ba yung bumaril? Yung... Asawa ng ahente. Yung Christian. Yung Christian Pakiniban yung asawa ng ahente. Dating pulis rin. Siyang pumatay. Ang accomplice nila dyan ay si Hill, alias Hill. Siyang tumulong pag-dispose ng katawan. Kasama siya doon sa ruta ng pag-alis. Nung umalis po yan, kaya ang hirap balutin sa utak ko kung paano nila magagawa na yung mag-asawa ay kasama. It's unbelievable eh. Si Diane at saka si John. Si Pia at si Christian. Kasama ang kanilang katatlong anak. Yung isang anak nasa lap ni Pia. Yung isa nasa lap ni Hill. Yung dalawang katawan nasa likod ng Montero. Nasa likod. Fortuner pala. Nasa likod ng Fortuner.
Ang plano nila, halika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Kaya ang sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, ano sila eh, psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat eh. Pati anak kasama. They were at the scene of the crime. Sec, dun sa batang biktima, sino ang nagbalot ng plastic at pumatay? Nagbalot ng plastic. Hindi, nagbalot ng plastic. Yun, sila eh. Parang, Yung mag-asawa din. oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Hindi binaril yung bata eh. Binalot ng plastic. Sec, habang ginagawa nila ito, ikanyo, di ba isang bahay lang yun? Sa bahay lang yan. Nandun din yung po mga anak nila. Andun rin. Na-witness nila. Nasa kwarto yung mga bata, hindi nila nakita yung crime. Pero narinig nila. Narinig nila. Sigurado, narinig nila kasi maliit lang yung bahay eh. So, binaril muna yung nanay, kinuha yung bata, dinala sa isang kwarto, binalot ng plastic sa ulo hanggang namatay, binalot yung mga katawan, saka din nila tapos ang sabi ng bata, punta tayo ng Baguio, nilagay sa likod ng kotse. Isang paglilinaw na lang. Ano po ba nangyari sa transaction ba't nauwi sa patayan ito? Ayun ang parang pinag-interestan yung 450,000 eh. Na presyo ng Innova na binibenta. Nabili na kasi, ibibigay na yung pera dapat kay Pia. Kay Dayan. Bibigay na yung pera kay Dayan, hindi na binigay. Imbes ibigay sa kanya yung pera, binulil na lang siya. Yes. Durog. Oo. Thank you, sir. Next is Edniel Parosa of DCRH. Okay na? Okay, sir. Check yung mga anak no mga suspect. Ilan ulit sila, sir? Tsaka ano yung mga edad nila? Ano yung mga edad? Parang 10 years old, 8 years old, and 6 years old. So yung tatlo, sir, kasama doon sa sasakyan. Kasama sa sakyan. Sir, tama ba na, kasi may information na hindi totoong hindi nila na-witness? Hindi nila yung na-witness. pagpatay? Wala. At saka hindi rin naman mga minor mga yan eh. Halos hindi nila makakorroborate kung ano nangyari. Pero sigurado kami doon sila sa bahay nung nangyari yung yung patayan na yan. Would you know, sir, kung may participation yung tatlong anak doon sa pag-unload ng mga labi? Wala. So, wala Maliliit pa sila eh. idea? Wala. Halos wala silang alam. Sigurado ka. Kung may video pa kami ng palabas sila ng motel, parang naglalaro-laro yung mga bata eh. Wala silang kaalam kung ano nangyayari talaga. Hanggang makabalik, sir, dito. Nasaan na, sir, yung tatlong anak? Nasaan na ba yung tatlong anak? Sa next of kin nila nila Pia. Thank you, Sir Magulang ni Edniel. Pia. Next is Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Sir, na-recover po natin yung cellphone po ng victim. Yes, May dumana po ba to sa forensic examination? Ano po naging resulta? Currently undergoing forensic examination. Kukuha pa kami ng cyber warrant para mabuksan lahat. Pero andyan na, it's in process already na mabuksan lahat. It's in the possession of the PNP already. Das linawin ko lang po, sir, sa motive pa rin po. Sorry, medyo nalito lang din po ako sa motive. Bali po nagkaroon ng problema yung transaction po. Walang problema. Nabenta na yung Innova. Binayaran na. Imbis ibigay yung pera kay Dayan, pinatay na lang siya. Nakuha na yung Innova. May buyer na. Sir, nabanggit po ba kung bakit kasama po yung 8-year-old dun sa transaction? Binitbit lang. Binitbit lang na nanay. Halika, sumama ka sa akin. Parang ganun lang. Sumama ko anak. Ganun lang. Opo. Thank- Sir, thank- follow-up lang din po. Meron po mga nakitang bakas na dugo dun sa bahay. Dumaan daw po ito sa luminal examination. Tapos na rin po yun. Tapos na, pero ang theory is yung sofa ay nakabalot na sa plastic eh. Kaya sa luminal examinations, walang nakita. Ngunit yung DNA ng dalawang labi ay nakita doon sa Fortuner. Nakita sila. Thank you, ma'am. Next is Mr. Jason Sigales of Inquirer. Good morning, Sec.
Yung baril po ba na ginamit allegedly para patayin po si Miss Molinido ho, natagpuan na po ba iyon? Hindi pa. May suspect kami kung saan tinago. Nag-a-apply rin ng search warrant para puntahan yung bahay na yun. Base po ba sa information ho natin so far, natukoy na ho ba anong caliber ng baril ho ito? Wala pa. Wala pa. Tapos, sir, yung Innova ho na binenta, I'm not sure lang po if nabanggit na ho before, no? Pero nasan po iyon? Nasa HPG Baguio. Nakuha na ho siya? Nakuha na. Yung Fortuner ho na ginamit, di ba ho nasa Pampanga? Na-recover siya sa Angeles, Pampanga. Nabanggit ho ba bakit naiwan ho sa Pampanga whereas bumalik ho sila ng Fairview? Tinago talaga. Pinatago talaga doon sa ano. Nakatago ho siya... Hindi, broad daylight eh. Parang sa isang paradahan lang siya nakita eh. Isang paradahan lang. Thank you, Sir Jason. Next, Mr. Alfred Allison of People's Journal. Morning, sir. Sir, 2 questions lang. Yung asawa ng napatay na policewoman, off the hook na ba siya? Hindi pa, not yet. He's still a person of interest sa kaso to. Mainly because 2 things eh. Una, pinilit niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. So, we're digging further into the possible angle na kasali yung asawa niya. Sir, last question, sir. Palaging sinasabi ng DOJ yung certainty of conviction dito sa kasong to and other major cases. I think this is a slam dunk case. But for the appreciation of the DOJ na to sa mata ko lang tingin ko tapos na tong kaso to. Certainty of conviction na to. Thank you. For both cases, certainty of conviction Thank you, sir. Next is Mr. Vince Lopez, Manila Standard. Last question Sir, Okay. good morning po. Sir, nakapanayan po namin si Mr. Hildy last Sunday and according sa kanya is nung pagkapatay dun sa mag-ina is ipinasok sa storage. Yun pa rin po ba ang tinitignan? Doon, parang sa stock room yun ng bahay. Stock room. Stock room ng bahay nila. Tapos, yung nung Sunday din po is na-report na inaresto si Mr. John Molinido. Ano na po ba ang arestado pa rin po ba or restrictive custody? Hindi, ayun nga. As we said, person of interest siya under restrictive custody ng PNP yan. Thank you, sir. Last question, sir. Ms. Leia Ilagan. Okay, last na. Sir, dismiss police din itong asawa ni Pia, tama po ba? Si Yes. Christian? Pwede po bang malaman paano siya na-dismiss? Anong kaso? Katulad din ba nito? Anong kaso ni asawa? Restrictive custody. Hindi yung isa yung asawa ng Pia. Ano yung kaso? Kidnapping. Si kidnapping with serious illegal detention. Ito. May robbery rin. No, matagal na. Matagal na siyang dismissed. Magkasama talaga yung asawa sa pagplano ng lahat na to. It appears na magkasama talaga. Even the sister, yung sister nung suspect, ando doon siya present siya at umamin na present siya na nangyari lahat. Okay? Okay, thank you very much. Good